Selena, magtiwala ka sa akin. Ngayon, sisimulan na natin ha. Sabihin mo kung kailan nagsimula ang kakaibang pakiramdam mo. Tanong ng doktor sa kanya habang pinag-aaralan nito ang bawat niyang pagkilos. Naging malikot ang mga mata niya habang pilit niyang inaalala ang sagot sa katanungan nito. Nagkiskisa ng mga palad niya at halata sa kilos niya na tensyonado siya. Han, huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Pag-aalaw naman ng boyfriend niya na bahagya pang pinisil ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa doktor bago muling nagpatuloy. Dok? Pakiramdam ko po kasi ay may kasama ako sa bahay. Palaging nawawala ang mga gamit ko. Kuminsan pa nga ay naiiba sa dating lugar ng kinalalagyan ng mga gamit ko. Kuminsan naman ay may mga gamit akong nakikita sa kwarto ko na hindi naman sa akin. Kahit ang mga gamit ko kuminsan ay nawawala. Tapos hanggang sa naisipan po namin na lagyan ng CCTV ang buong bahay. Tapos po... Halos manginig ang boses niya sa labis na tensyon. Hindi niya magawang sabihin ang nais na tukuyin dahil kahit siya ay hindi makapaniwala sa nasaksihan matapos panoorin ng CCTV. Tapos ay ano? Malumanay na tanong ng doktor habang nakatingin sa kanya at nire-record ang kanilang pag-uusap. Nakita ko ang sarili ko na bumangon mula sa pagkakatulog. Tapos ibang-iba ang kilos ko. Parang ako pero hindi, Dok, parang ibang tao po eh. Parang hindi po ako. Para akong ibang tao. Lahat ng ginagawa ko ng gabi ngayon ay hindi ko po talaga matandaan. Parang sinapian ng kung ano ang katawan ko. Wala po talaga ako matandaan, Dok eh. Wala po talaga. Napasabunod siya sa kanyang ulo. Sumakit itong bigla. At sa labis na sakit ay tila umiikot ang kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan nga siyang mawala ng malay. Na magkamalay narinig niya ang pag-uusap ng doktor at ng kanyang boyfriend. Bumangon siya at lumapit sa mga ito. Doon ay ipinaliwanag ng doktor ang kanyang kondisyon. Na-diagnose siya na may dissociative identity disorder o mas kilala sa tawag na split personality disorder. Nagkaroon siya ng tinatawag na mga alter at kanina lamang ay nakausap ang mga ito. May sinasabi sila na ginagawa niya pero kahit anong isip upang maalala ito ay hindi pa rin niya maalala. Ang alter niya ay agresibo at matapang na kabaliktaran niya bilang host ng kanyang sariling katawan. Ang mga alter ego ay lumalabas lamang tuwing na-stress siya at kapag natitrigger ang kanyang traumatic experience. Ang mga alter ay may sariling katauhan o personalidad na binubuo ng isip ng host upang mapunan ang kulang sa pagkatao nito. Kaya naman ang alter at host ay magkabaliktad ang personalidad. Kung gaano kabait at kahina ang loob ni Selena ay kabaliktaran iyon ng alter dahil sa labis nitong katapangan at kasamaan ng ugali. Kung minsan ay hindi sila aware na iisa ang kanilang katawan. May pagkakataon naman na aware sila at kadalasan ay iniisip ng alter na siya ang host o ang tunay na nagmamay-ari ng katawan. Dahil sa pagmamahal ng nobyo ay naging porsigido si Selena na magamot ang kanyang sakit. Kahit sinasabi nilang walang gamot ang dissociative identity disorder ay umaasa pa rin siya na kahit papaano ay mabawasan ang pagpapalit niya ng katauhan. Hindi siya pumapalya sa therapy nila ng kanyang doktor. Kung minsan ay kasama ang nobyo pero ngayon ay nagpaalam ito na may mahalagang pupuntahan. Ikwento mo sa akin ang nakaraan mo, Selena.
Magtiwala ka sa akin at ituring mo akong kaibigan. Ikwento mo sa akin ang nakaraan mo. Kung may naranasan ka bang physical abuse na maaring naging sanhi ng trauma mo. Tanong ng doktor sa kanya. Muli ay hindi na naman mapakali ang dalaga. Naging malikot ito sa pagkakaupo kaya naman pinahiga siya nito upang maisagawa ang kanilang therapy session. Ikwento mo ang mga nangyari, Selena. Huwag ka matakot. Sundin mo lang lahat ng mga sinasabi ko. Okay? Pumikit ka at alalahanin mo ang lahat dahil kailangan nating malaman ang naging sanhi ng lahat. Tutulungan kita para makontrol mo ang katawan mo at mapigilang lumabas ang alter. Ayon sa nasaksihan ko nung nakausap ko si Helena, ang isa sa alter mo ay napaka-agresibo niya. Dok, tulungan mo ko. Anong gagawin ko para mawala ng tuluyan si Elena? Umiiyak na sambit na tugon niya. Ang sabi kasi ng doktor ay kailangan mawala ang alter niya pero sa napapansin niya ay mas napapadalas ang pagtulog niya na akala niya ay tulog lamang siya. Pero ang sabi ng kanyang nobyo ay si Helena ang lumalabas sa pagkatao niya. Matutulungan kita. Basta ipangako mong makikipagtulungan ka sa akin. Ikwento mo ang lahat sa akin, Selena. Ituring mo akong kaibigan at sabihin mo sa akin lahat ng naalala mong pwedeng maging sanhi ng iyong trauma. Sambit muli ng doktor. Kita niya sa mukha nito ang sinseridad kaya kagad niyang isinuko ang mga pangyayari na matagal na niyang itinatago sa dibdib. Nakidnap kami ng kakambal ko nung 10 taong gulang pa lamang kami, Dok. Narinig kong pinatutubos kami kay Daddy sa halagang tig 100,000 piso sa bawat isa sa amin. Pinahirapan kami dun. Palagi akong pinagtatanggol ni Helena kasi matatakutin po ako. Hanggang sa dumating yung araw na tutubusin na kami. 100,000 lang ang nakayanang dalhin ni Daddy at Mami. Isa lang ang matutubos nila. Iyon ang sabi ng kidnapper. Kailangan nilang pumili sa amin ni Helena. Hanggang makarinig ako ng putok ng baril. Tapos nanginginig ang boses niya habang nagkikwento. Hindi niya napigil ang mapaiyak habang takot na takot. Nanginginig siya sa takot habang pilit na sinasabunutan ng sarili dahil sa labis na pagsakit ng ulo. Mabilis naman siyang dinaluhan ng doktor. Selena! Huminga ka ng malalim. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Inhale. Exhale. Mabilis niyang niyugyug si Selena upang mawala ang pagpapanik niya. Ako ang pinili nila. Galit na galit si Helena dahil ako ang inuna nilang tubusin hanggang sa magkagulo. Nabaril ang mga magulang ko at nabuhay kaming dalawa sa orphanage. Dok, yun po ang nangyari sa amin, Dok. Yun po. Umiyak siya ng umiyak matapos masabi ang lahat. Napahawak siya sa ulo nang muling makaramdam ng sakit. Doon naman tumunog ang cellphone ng doktor. Nagtaka pa ito nang makitang ang nobyo ni Selena ang tumatawag sa kanya, kaya kagad nitong sinagot ang tawag. Thank God. Dok, mabuti naman sinagot nyo. Dok, nandiyan pa ba si Selena? Tanong nito sa kabilang linya na halata ang takot at kaba sa boses. Oo, nandito pa siya. Sakto ang tawag mo, tapos ng session namin. Nakangiti pang sambit nito. Hanga rin siya sa lalaki dahil sa tapat nitong pagmamahal kay Selena na kahit may ganong klaseng sakit ay naroon pa rin sa tabi ng nobya. Dok, makinig po kayo. Mag-ingat po kayo dyan. Ay, paano ko ba sasabihin to? Kagaling ko lang po sa orphanage ngayon. Nakiusap ko roon para mabigyan ako ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Selena. Dok, nagkamali tayo sa inakala nating host, Dok.
Hindi si Selena ang host dahil siya ang alter ego ni Helena. Dahil si Selena noon ang pinili ng mga magulang niya para tubusin. Pero gumawa din sila ng paraan upang makuha din nila si Helena. Nagsama sila ng mga pulis na sobrang ikinagalit ng mga kidnapper. Tapos pinatay nila si Selena. Nagkagulo hanggang mapatay ang mga magulang nila. Nakaligtas si Helena, Doc. Kaya makinig ka, Doc. Kung agresibo si Helena, ay baka may magawa siyang hindi maganda sa'yo. Kaya Doc, makinig ka, mag-ingat ka dyan. Nanigas sa pagkakatayo ang doktor. Lalo na nang marinig niya ang pagkilos ni Selena mula sa likuran niya. Puro kayo Selena. Selena na lang palagi ang minamahal. Kailan niyo naman ako pipiliin, ha? Gusto niyo pa akong mawala? Kaya bago kayo magtagumpay, ay uunahan ko na kayo. Gigil na sambit ng dalaga. Napatras ang doktor bago lumingon sa babae. Nakita niyang may hawak itong matalas na kutsilyo. Nakangiti na tila ba isang demonyo. Mabilis itong kumilos papalapit sa kanya. Sinubukan niya umiwas pero nahagip ang braso niya. Muli nitong iwinasiwas ang hawak na kutsilyo. Kaya naman tumakbo siya papunta sa pintuan habang sumisigaw para humingi ng saklolo. Helena, parang awa mo na. Huwag mong gagawin to. Mahawa ka sa akin, Helena. Helena, huwag mong gagawin sa akin to. Parang awa mo na. Nagmamakaawang sigaw ng doktor na nung mga oras na yon ay humihiling na sana ay lumabas si Selena. Pero tila malabong mangyari yon sa nakikita niyang kislap ng galit sa mga mata ni Helena. Sumugod ang babae at nagpumbuno sila. Hanggang maramdaman niyang nasaksak siya sa sikmura. Nagtataka siya na kahit isa siyang lalaki ay nakaya nitong makipagbuno sa kanya. Kakaiba ang lakas nito. Nalaki ang mga mata niya bago napatitig sa mukha ni Helena. Napaubo siya ng dugo, lalo na nang hugutin nito ang kutsilyo sa tiyan niya. Bumulwak ang dugo roon bago nito muling itinarak ang kutsilyo sa dibdib niya. Paulit-ulit hanggang malagutan ng hininga ang doktor. Natigilan si Helena at napatitig sa salamin na nasa tapat niya. Nakikita niya roon ang kakambal na si Selena. Labi siya ng gagalaiti sa galit dito. Lagi na lang ikaw, Selena. Ikaw ang minamahal. Bakit ako hindi? Bakit lagi na lang ikaw? Lagi na lang ikaw ang pinipili ng mga taong nasa paligid natin. Sino ka ba? Pareho lang naman tayo, ah. Iisang itsura natin. Iisang pinanggalingan natin. Pero bakit ikaw lagi ang pinipili at hindi ako? Sigaw nito bago sinugod ang inaakalang buhay na kakambal. Sinaksak nitong salamin ng paulit-ulit. Nang muli ay matigilan siya. Napahawak sa ulo ng maramdaman doon ng kirot. Bigla ay nagbagong ekspresyon ng kanyang muka. Umiyak siya ng umiyak habang nakatingin sa dugo ang doktor, pati na rin sa mga kamay niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang nasa isip niya ay nasira ng pagkatao niya dahil naging kriminal ang katawan niya. Iniisip niyang siya ang host at si Helena ang alter ego. Mabilis niyang pinulot ang mga basag na salamin at tumingin dito. Tumigil ka na, Helena! Tumigil ka na, parang hawa mo na! Sigaw niya bago dinampot ang kutsilyo. Itinaas niya iyon at itinarak sa sariling dibdib. Bago pa man siya malagutan ng hininga, ay nakita pa niya ang humahangos na mukha ng nobyo. Sumigaw ito sa labis na sindak bago nagdilim ang paligid.